Okay, maghintay kay vlogger Arman din patungkol sa walkout sa Senado habang nagsasalita si Senator Cayetano. Ito po yung nangyari. Pakinggan natin siya. So na speeches kanina ni Senator Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano at sumausaw pa, maniwala kayo hindi, si Senator Robin Padilla. So by the time na umabot sa pa-epal ni Robin Padilla, hindi na naman kayang no wonder nilayasan na ito ng mga ng Chief of Staff, ay si Risa Ontiveros na lang ang natira sa majority block. In fact, recognize at pinagsalamatan naman ni Robin Padilla itong si Pia Cayetano, si Risa Ontiveros, dahil sabi ni Robin, at least naiwan ka pa dito para pakinggan yung speech na nakakasakit sa tenga, lalo na kay Pia Ontiveros. Pero we will go there. We will touch on that. Pero gusto na muna natin i-report na habang kompleto yung membro ng 15 members ng majority during the opening, pero isa-isa ito umalis nung nag-deliver na ng speech si Alan Peter Cayetano. Isa-isa nang umalis, sila Bam Aquino, Chis Escudero, Ping Lacson. Yung iba, bago pa nag-speech si Alan Peter Cayetano, nag-may I go out na. So sina Bam Aquino, Chis Escudero, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Tito Soto, Erwin Tulfo, and Rafi Tulfo. So yan ang problema eh. Kung bastos ka, naalala naman natin paano nung presidente pa si Cayetano ng Senado, paano ginagamit talaga nila yung dictatorship by numbers. Ginamit talaga nila yung numerical superiority nila. Halos hindi nila ito, kinukuyugan nila ito, at halos hindi pinapasalita nung hawak pa nila yung beat ng Senado. So, pero ngayon, kabaliktaran naman ang nangyari. Sila ang binoboykot, sila ang wino-walk out ng mga majority senators. Very ironical at parang karma na nga, kasi kahapon naman sila naman ang nagdrama ng pagsuot ng mga black gown and black well, except kay Robin Padilla na naka-white, pero si Amy, si Pia, si Loren at saka si Alan Peter Cayetano ay naka-black. Daw, parang they are mourning the death of democracy, the death of rule of law. Parang wala nang pag-asa ang bayan, ganun. Ngayon, they got a dose of their own medicine at sila naman binoykot ng mga kasamahan nila, at syempre sila mabait si Pia, si Risa Ontiveros, and she remained behind, although nagte-take note siya. Siguro magde-deliver rin siya ng reaction speech niya bukas. So, kumbaga, sabi sa English, they got a dose of their own medicine, na sila naman ang binoykot at sila naman ang
ang majority group naman ang nag-walk out. Paano kasi? Hindi lang sila naging diktador nung presidente si Alan Peter Cayetano. Pati ngayon, ngayon, from day one, mag-resume na naman yung trial bukas. From day one of the impeachment trial, wala nang ginawa si si Alan Peter Cayetano, kundi man-lecture ng mga kapwa judges niya dahil daw siya lang ang lawyer. At ganon rin siya daw ang lawyer na pinakamatalino sa buong Pilipinas. At ganon rin si Pia Cayetano. At itong si Pia Cayetano, parang binabantayan ito si Risa Ontiveros. Tuwing meron point na nire-raise si Risa Ontiveros, ginigiba at iniinsulto pa ni Risa Ontiveros. So ganun rin, iniinsulto rin nila sa ang mga ibang mga majority members ng Senado, lalo na yung hindi mga lawyers. Yan, kaya pati si Tito Soto napuno na sa kanila. Sabi niya, ako hindi naman ako lawyer pero mas alam ko yung batas kaysa sa inyo. Mas kabisado ko yung rules dito sa Senado kaysa sa inyo. So, yan. Sino naman hindi mag-walk out ang speech ni ang kontra pero in fairness hindi bombastic. Akala ko upakan talaga niya ng todo-todo si President Bongbong Marcos. Siguro tulad na sinabi natin sa vlog natin kanina, natakot na siguro sa kaso, nandun na sa ombudsman, natakot na sa kaso na 10.4 billion flood control anomaly na dinala na ni Ping sa Office of the Ombudsman kanina for filing na sa preliminary investigation, formal filing laban kay Alan Peter Cayetano na non-bailable pa naman yan. Nakakatuwa kasi pabanggit-banggit niya yung flood control issue, yung against kay President Bongbong Marcos, against kay Romualdez, kay Sandro Marcos, pero siya naman naharap sa 10.4 billion in total from 2018, time pa ni Duterte hanggang sa Marcos administration. So, nakakatuwa kasi although tama siya, parati naman natin nire-raise yung punto na number 2 sana tayo after the war kasi dito binuhos ang tulong ng Amerika after the Second World War. Na in the 1960s, number 2 sana tayo to Japan. Pero paangat na tayo, mababa lang sa atin mga Thailand, Malaysia, Indonesia, Singapore, and even Vietnam and other countries. Pero nasira tayo nung pumasok yung naging dictatorial government tayo, lumayas yung mga investor, hindi na bumalik yung mga investor at nagnakaw pa sa atin si President Ferdinand E. Marcos Sr., si tatay ni Bongbong Marcos, at iniwan tayo ninakawan tayo ng $37 billion na utang na ngayon katumbas na siguro mga 10 o 20 trillion. At it took us until 2030 bago mabayaran natin yung utang na yan. Ibig sabihin, hindi na tayo nakaangat kasi from 1986 hanggang ngayon, wala na nating ginawa kundi almost kalahati ng pera ng bayan, binabayaran yung pera ni Marcos. Pero yun hindi mabanggit ni Alan Peter Cayetano. Kung masama pala mga Marcoses, bakit nakipag-unit team pa sila sa mga Marcoses? Si Sara Duterte. So kumbaga, kasama sila. At yun, nagnakaw na nga si Marcos, imbes sana ayusin ni Duterte, gawin niya the opposite. Kumbaga, okay, bumagsak na tayo, iangat na natin, mas worse pa ang ginawa ni Duterte. Nangutang naman, dinagdagan pa yung utang by 8 billion, by 8 trillion. 8 trillion. Dinagdag pa from 5 billion lang sa time
ni Pinoy na nag-inherit naman ng 4 trillion iniwan ni Gloria Macapagal Arroyo na utang. Si Pinoy nadagdagan ng 1 trillion nung dumating si Duterte, naging 13 trillion. At siyempre ngayon kay President Bongbong Marcos nadagdagan na naman 19 trillion na. Ano ba yan? Wala na tayong pag-asa talaga. Buti pa kay Pinoy, 1 trillion lang nadagdagan. Ha? So, may point naman si Ana na puro utang na lang tayo at puro nakaw-nakaw na lang. Pero yun lang ang problema. Ganon rin sila. Ganon rin siya. Yung idol niya, may Parmali, sabi niya mag-unite daw. Paano mag-unite kung pumatay kayo ng 30,000 katao? Nagnakaw kayo sa Parmali, nagpapasok kayo ng mga droga, nagari-hari dito yung mga riding in tandem. Si Pulong lang mismo nakakuha ng 51 billion na flood control project. Si Sara nagnakaw rin sa confidential funds. So wala, kumbaga you are trying to portray, project an image of honesty na sayang daw yung lost opportunity. Kayo rin ganun, pati yung kawa mo, pati yung Southeast Asian Games, hindi nyo pinalagpas, pati yung pinagnakawan nyo pa. ASEAN Games na lang, sports na lang, pinagnakawan pa. Pagkatapos yung kapatid mo, kungwari, pati ikaw, kungwari awang-awa kayo sa mga hindi nabibigyan ng tulong na medical. Pero during sa time ng amo nyo, nagnakaw rin yung mga bata ni Duterte, 15 billion sa PhilHealth. 15 billion. Naingay ba kayo doon? Nakontrasona ba kayo? Kaya Duterte, yung nagnakaw yung PhilHealth Generals na 15 billion. Hindi, wala nga eh. Tapos awang-awa kayo sa mga estudyante na napag-iwanan na daw. Totoo naman yun. Pero napag-iwanan nung time ni Duterte. Dahil busy kayo magnakaw, na nagkaroon ng test buong Southeast Asia, halos kulelat ang Pilipinas. Halos kulelat. Sa wala lang ata ang mas mababa sa atin, Laos. Ang mas mababa sa atin. Second to the last tayo sa reading comprehension, math, and science. Yung gumawa ng test during the Duterte administration, kulelat tayo. Second to kulelat. Nung ginawa during si Sara Duterte ang DepEd Secretary, kulelat ulit tayo. So bakit hindi kayo nagrereklamo laban kay Sara? Ang maalala lang natin ginawa ni Sara sa DepEd, nagnakaw. Nag-produce ng Mary Grace Piatos, Show Me Ocho at Kokoy Villamin. Yan lang. At saka yung toothbrush. At saka yung ano pa ba? Iniretag pa nga niya yung mga teachers na critical sa kanya o kaya yung mga militant jeepney organizations na nagpo-boycott, nag-strike, jeepney strike, ganun. So wala rin naging part kayo ng problema at nakinabang kayo sa problema. Ngayon nakinabang kayo kaya nagkaganito tayo. Left behind tayo by almost all other Asian countries na noon ay dito. Totoo yun. Yung sinabi niya na there was a time in the 1960s, 70s bago ninakawan tayo ni Ferdinand Marcos Sr. na may mga Singaporean nurse, may mga Singaporean yaya, mga Pilipino, ang mga Singaporean nagtatrabaho dito kasi kinik out sila ng Malaysia. Nagsimula sila ulit from the beginning under Lee Kuan Yew. Hirap na hirap sila. Pumunta sila dito magtrabaho, mga Malaysia at saka mga Indonesia, nag-aral sila dito. Marami ako sa travels ko sa 45 countries in the world. Nami-meet ko yung mga retirees na
mga parliamentary member, mga minister ng iba't ibang bansa sa Indonesia, Malaysia, Thailand. Sinasabi nila, Mr. Rokun, do you know that we first encountered the flushing toilet here in the Philippines? Flushing toilet, una nila nakita dito sa Pilipinas. Bago naging presidente si Marcos at nagnakaw at nag-martial law sa atin. Dito sila una naka-experience ng elevator at escalator. Dito sila una. Dito sila nag-aral. Kaya naging ministro sila sa mga lugar nila. Ganyan ang Pilipinas noon. Pero ang problema, itong kinaalat Peter Cayetano, alam pala nila na ganyan ang problema natin, naging part of the problem pa sila. Kung noon, takot yung pumasok, mag-invest yung mga investor dito dahil martial law tayo, 20 years. Takot rin ngayon dahil sa pangalan masamang reputasyon binigay sa atin ni Duterte na ibang bansa akala tuloy-tuloy pa ang killing fields sa Pilipinas. Tuloy-tuloy pa ang pagpatay sa tao na parang mga kwan lang, parang mga manok lang ang buhay dito. Sino investor papasok dito? So, kaya wala. Tama naman. Tama ginawa ng majority na nag-walk out at binoycott ang speech ni Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, at ito pa, isa pang Duterte minion na si Robin Padilla. Sige, hanggang dyan na lang muna tayo. Parang pangit talaga yung nag-bleeding yung cut ko kanina sa shaving. Okay, so thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good evening to all and see you in my next vlog. So, nakatingin ng walkout, ano? Sila Ping Lacson. Nag-speech si Cayetano. Yung papel kasi ni Cayetano, akala mo budang galing kasi sa Senado yan eh. Lagi siyang nagle-lecture ba? Yung ugali niyang nagle-lecture na ganyan. Naalala ko nung panahon ni Jinggoy. Naalala si Jinggoy. Nung na-involve sila sa Napoles, isa sa mga kritiko niya si Cayetano. Ano sabi ni Jinggoy? Pawak ka parang Biblia. Sabi niya gano'n. Mayabang ang dating. Mayabang ang dating. Yan ang totoo. Kala mo, kung pinagmalaki pa kung saan siya nagtapos ng pagiging abogado eh. Hindi naman tinatanong yun. Kung saan siya nagtapos. Mo yung issue sa sige. Hindi naman tinatanong, pero binanggit pa yun. Para bang Sa kwarto. Tinago. para bang napakagaling na, pero sa totoo lang, balita ko yung eskwela kung saan siya nag-graduate eh. Suka-suka yata sa kanya. Suka-suka na. Sa pagmamayabang kasi. Yung mga kasamahan niya. Kaya alam niyo po, hindi payabangan po sa gobyerno. Hindi payabangan, kundi pabayitan. Patutuohan. Pabayitan lang. Kanya lang sila. Yung kapatid niya, ganun din. Kung makapag-lecture din eh. Ubod na kagaling. Kaya siguro, isipin niyo, si Chis Escudero, dati nilang kadikit yan. Naalala niyo yung 19th Congress. Yan ang kasang kanyang pumirada no, sa impeachment. Kaya nabasura na libing ng tuluyan yung impeachment ni Sara noon eh. Pinagtulungan nila dalawa ni Escudero yun. Ngayon, suka-suka na si Escudero sa kanya. Kaya hindi pa siya nag-i-speech. Isa na sa mga lumayas si Escudero. Naalala niyo, nang binoto si Escudero na dahil abogado siya yung magiging kasama niya Senate President, hindi ba kinu-question yung pagkalagay sa kanya?
yung presiding judge. Kino-question ni Cayetano yun eh. Kanya lang, hindi lang siya umubra talaga. Hindi siya umubra. Kaya siguro, nasabi siguro ni Jesus Ruder, nakakasuka ka na. Kaya, nilayasan niya, hindi pa siya nagsasalita pala. Nilayasan na siya. Siyempre, para saan pa? Para saan pa? Hindi naman sila interesado eh. Kaya dapat antayin na lang niya yung sinampa ni Senator Ping sa ombudsman. Total, matalino naman siya, magaling na abogado. Di, harapin na lang niya. Kanya lang, hindi niya ba naisip si Ping Lacson, matagal na pulis na investigador yan. Hindi ko mo abogado ka, o si Lacson hindi abogado. Pero pagdating sa investigasyon, malalim yan. Hindi natin matatawaran ang kakayahan yan. At naging PNP chief pa yan. At siya pa rin yung yumari sa mga kotong cups nung araw. Walang may butas kay Lacson sa pondo sa gobyerno kasi hindi siya tumatanggap ng anumang pondo. Kaya wala sila may bubutas sa kanya pagdating sa ganyan. Hindi kagaya ni Cayetano. Meron sila nasilip. At yan siyempre, dating investigador yan si Ping Lacson, di? Ayun, nakuha niya lahat ng mga kailangan niya siguro. Dinaretso na niya sa ombudsman. Sana gusto ko patinan pa sa Senado yung mga testigos. Kanya lang, patatapusin pa yung impeachment bago sila makakano. Yung ginawa niya, dinaretso na lang kay ombudsman na Crispin Remulla. Kaya tayo na lang natin ang magiging susunod na kabanata, kung anong ang galaw ng ombudsman laban dito sa mga sinampa ni Senator Ping against Cayetano. Sige, hanggang dito na lamang lagi nyo tatandaan, walang lugar po sa lipunan ng mayabang. Yung nagmamarunong, wala. Kahit sabihin mo ikaw pa yung marunong na talino. Kagaya ni Cayetano, walang lugar yan sa Senado. Kasi, silang dalawang, Masamang sampahan ito. parehong mayabang kasi. Ay, sinampa naman sa ethics yan, Isipin nyo, abogada. Tapos, nag-post yung mga in-slice yung mga report. Ayun, kinumpin ba? Baka mamalasin yan hanggang sa madisbar na yan. Sino nag-final? Sige po, hanggang dito na lamang ang ating video, Sino nag-final? Lagi po kayong magdasal kasi mainit ang panahon. Bagamat umuulan, pero nasa pa rin tayo, El Nino, at mainit din ang politikas, lalo na sa Senado. God bless us all. Bye.